natin ng mensahe ay dati na itong binabasa. Right, man. Dati nga ay wala namang bagong mensahe. Tama yun, pero ganun pa man, isang mensahe na kung saan ay unti-unting pinahayag sa ating Diyos. Hanggang nakita natin ang pinaka-full view nito. Right, man. Lord, Lord, hallelujah. Revelation 10, 1 to 7, saka Revelation 8, 1. Sabi niya rito sa 10, verse 1 hanggang 7. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog mula sa langit na nabibihisan ng isang lapaak ang paghari ay sa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga diling apoy. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay. At tinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. At sumigaw ng malakas na tinig na gaya ng leon na umaangat. At pagkasigaw niya ay ang 7 kulog ay umugong. At pagkaugong ng 7 kulog ay sulat ko sana at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Patakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat." At ang anghel na aking nakita ay nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa at itinaas ang kanyang kanang kamay sa langit. At ikanong Panginoon na buhay magpakailan-kailanman na lumalang ang langit at ng mga bagay na naroon at ng lupa at ng mga bagay na naririto at ng dagat at ng mga bagay na naririto na hindi na magluluwat ang panahon. Kasipin, kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagkamalapit ng siya'y bumihis, kung magkagayo-ganap na ang buwagan ng Diyos ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin ng mga propeta. At isang pang talata ay Revelation 8:1. At nang buksan niya ang ikapitong tatak ay nagkaturoon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat alam namin, Panginoon, na sagad ang amin ay wala kaming magagawa, Panginoon, hindi namin kaya. Kahit dalangin namin, Lord, sa mga oras nito, na patuloy mo kaming pangunahan kung paano sa pasimula ng gawain hanggang sa mga oras na ito ay nandyan ka. Patuloy kang nagbigay ng inspiration sa amin at anointing sa mga ginamit mo, Lord, sa gawain. Ay patuloy mo rin kaming lalo't higit, Lord, sa oras na ito, sa huling yugto, Lord, ng pangangaral ng mga salita sa araw na ito. Gabayan mo ang bawat isa, ikaw magbukas ng aming mga puso't isipan, at ganoon din, Lord, ipaunawa mo sa amin ang mga bagay nito malinaw, sapagkat alam namin, Ama, na ito ang magbibigay sa amin ng rapturing faith, Diyos. At ganoon din, Ama, ay gamitin mo ang iyong lingkod na walang magagawa kung wala ka. Punasan mo, Lord, ang aking makalupang bibig at ilagay mo lamang ako sa iyong likuran. At nawa, Panginoon, ay isang dakilang pagpapala, isang dakilang mensahe mo, Lord, aming makita sa araw na ito. Dalangin din namin, kapusin ninyo anumang gawa ng kaaway at mga bagay na hindi naukol sa iyo ay may isang tabi upang malaya kami, Lord, na makita yung dakilang kalawalatian sa mga oras nito. Salamat, Ama. Yan aming dalangin at binabalik sa lahat ng kapurihan, kadakilan, pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless inyong lahat. Huwag tayong umupo. At salamat sa Diyos sa mga kapatiran na narito. Bagaman may ilang bakanting upuan, pero marami pa rin. Kung saan ang 2 o 3 nagkakatipon ay nandyan siya sa ating kalagitnaan. At salamat sa Diyos sa mga pagpapala niya sa atin. Diba? Pag-gising natin ng umaga ay malakas tayo. Ating mga anak ay binigyan ng kalakasan, iniliyo sa karamdaman, iniliyo sa mga disgrasya at kapamakan. Malulusok ang bawat isa sa kabila ng buong mundo ay nandyan yung issue ng pandemic, di ba? Maging sa mga kagalingan, kung may mga karamdaman man ay pinapasalamatan natin ang ating Diyos, sapagkat as long as you live in this place, di ba, mayroon talagang
under ng curse ang tinatawag na laman natin hanggang sa dumating yung pinakaantay natin, yung full redemption, ang redemption nitong katawan natin. So, yun ay body change. At salamat sa Diyos, sa mga kapatiran na rito, ang mga taga-apya. Dalawa lang yata, Sister Dalia lang, si Brother Ramil. Saan sila, Sister Glo? Nagbabantay. At kapiling na rin natin si Sister Ruth. God bless sa Yoses. At isang pasalamat din sa Panginoon na siyang nagbigay ng kagalingan, di ba, sa mga karamdaman. Kaya sabi ko nga, isang inspiration din sa akin, yung message na yun. Sabi ni Brother Branham, we'll ride this trail again. Diba? At kung paano naranasan ni Brother Branham, yung mga bagay na yun, doon sa kanyang message on the wings of a snow white dove, the same din tayo sa ating panahon. At sa kanyang message, sa kabila ng siya ay nanalangin sa may mga karamdaman, ano-ano mga himala nagawa, siya mismo ay mayroong karamdaman. Ngunit dumating yung kanyang mensahe on the wings of the snow white dove, ay hindi siya nagkaroon ng sakit. Doon sa kanyang vision na kung saan yung squirrel na, masamang squirrel na pumapasok sa kanyang bunganga ay hindi na tumama sa kanyang bunganga. Ito ay bumagsak sa tinikan at namatay. Diba? Sa panahon na yon ay natanggap niya ang kumpletong kaganingan. Kaya ito yung mensahe. We'll ride this trail. We'll ride that trail. Diba? Yung trail na kung saan ay tinatahak natin na landasin, tinahak ni Brother Branham, tinahak din natin, diba? Yung landasin na yan, at tumitingin tayo pasulong doon sa future, diba? Kagaya ng tinatawag na nangyari kay Abraham. Under na tinatawag na conditional covenant, nakita niya yung tinatawag na kapahamakan. Pero doon sa dulo, nakita niya yung tinatawag na liwanag. Yun ay nangungusap ng tinatawag na redemption. Diba? Kaya pag-usapan natin itong tinatawag na Revelation 10 ay mayroong tinatawag na Book of Redemption na bukas at doon sa Revelation 5:1 yan ay sarado pa. Diba? So maraming mga kwento si Brother Branham na kung saan ay nakita natin na parang sa mga mensahe niya dati ay parang kwento lang sa atin. Yun pala ay malaking kinalaman pagdating sa mga mensahe na nakayag sa atin. So bilang bahagi ng introduction ay hindi lang introduction, ito yung nililinaw natin na mensahe. Ito yung tinatawag na 7th seal. At nang buksan niya ang ikapitong tatak ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At tinawag ito ng prophet na coming of the Lord. Diba? Coming of the Lord for half an hour. Pwede ba? Yes. Coming of the Lord. Silence in heaven about space of half an hour. Coming of the Lord. Pagparito ng Panginoon na nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Kaya dito na mix up ng maraming mga end time na yung tinatawag na Thessalonians 4:16-17 ng coming of the Lord, yung body change. We shall all be changed in a twinkling of an eye, na kung saan ay unahin mo ng bubuhayin ng mga patay. At tayo mga nabubuhay, natitira ay babaguhin sa isang kisap mata. At pagkatapos ay agawin tayo at sasalubong sa Panginoon sa mga alapaap ay dalawang coming. Iba yung coming ng half an hour silence in heaven at iba yung coming ng tinatawag na coming of the rapture. Naka-record? Okay. At ito ay para lang sa church ng veterans at naniniwala ako na buong mundo ang nahayag sa atin ay nahayag din sa iba. Kaya ang tanong ng iba, kung hayag sa inyo ang 7 seal, anong oras ng kanyang coming? Alam ko. Diba? Dahil ito ay lumipas na, tapos na. Kaya ang question, ang half an hour silence ba ay nakalipas na? Kasalukuyan o future? Nasasagot nyo? Nangyari na. Nangyari na. May karong kaibahan ang coming ng half an hour doon sa coming ng Thessalonians na sasalubong sa mga alapaap. Coming ba yan, Pastor Boy? Parehong coming. Ilan bang coming? Di ba mayroon lang 3 comings? Kaya nga secret dahil hindi binilang doon sa nireveal na 3 comings. Ito ay secret na hindi pinaalam kanino man. Kaya gusto ko lang basahin isang bahagi ng quotation na introduction, pero ito na rin yung conclusion.
Introduction, pero conclusion na rin. Okay, tingnan natin. Doon sa mensahe ng propeta, doon sa is this the sign of the end, sir, anong kanyang ginamit na talata? 1 to 7 ng Revelation at connected ito sa tinatawag na 8:1. Ano yon? 7 angels. 7 angels ba? Ang 7 angels ay vision. Kaya ang kanyang first pool, ano ang kanyang nakita? Ano? Little bitty birds. Tama ba? At ang ikalawa ay doves. At ang pangatlo ay angels. Little bitty birds, doves, and then angels. Tama ba? At it is the rising of the sun. It is the rising of the sun ay yung kanyang message na, is this the sign of the end, sir? Ito na ba ang tanda ng katapusan, Ginoo? Ang kanyang tinatalakay ang 7 angels. Kapag dumating ang 7 angels, yun ang may hawak ng 7 thunders. At yun ay kanyang vision, na kung saan ang vision ay nakahula na mangyayari yung Revelation 10:7, Revelation 1 to 7. Kaya ito yung tinatawag na conclusion quote natin. Kaya sabi ko nga, matagal ko nang inantay na may gagamit ng quotation na to, what is the attraction on the mountain? Anong mountain kaya? Tingin nyo, Sunset Mountain. Ano ang attraction sa bundok? At ang bundok na yan ay Sunset Mountain. Kaya sabi niya rito, at ang Diyos ng kalangitan ay nangako sa panahon ng gabi na magkaroon ng panggabing liwanag. At ang panggabing liwanag ay ginamit yung sikaraya. Na hindi matatawag na araw o gabi, ngunit sa gabi ay magliliwanag. Diba? Kaya sabi niya rito, yun ang evening lights. 3 years ago, this mystery, ano mystery? Great mystery? Mystery ng 7 seal o mystery ng 8:1? Sabi niya, 3 years ago, this mystery was a prophecy. Ano kayong mystery yan? Yung prophecy 3 years ago, anong year ito? 1965. Kung 3 years, 1962. Oh. 3 years ago, nakalipas, 1962, sabi niya, 3 years ago, this mystery was a prophecy. Kaya yung kanyang message, 1962, is this the sign of the answer? At ang is this the sign of the answer ay isang propesya. Puro tanong yun, ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang tanda ng katapusan ganyo? Ito na ba ang magbibigay sa atin ng rapturing fit? Ito na ba ang message na magbibigay sa atin ng third pull? Ito na ba? Ito na ba? Ito na ba? Dahil yun ay vision ng 7 angels na mangyayari sa future. Ano? 3 years ago, 1962, ang vision niya is this design of the answer ay mangyayari sa future. At ang future na ay kailan? Kailan? 63. Kaya sabi niya rito, 3 years ago, this mystery was a prophecy. What time is it, sir? Anong oras na ba, Ginoo? Is this the sign of the answer? Anong oras na ba, Ginoo? Kaya sabi niya dito sa what is the attraction of the mountain, sabi niya, yung evening time, na magkaroon ng evening lights ng Sikaraya 14, 3 years ago, 1962, yun ay propesya. What time is it, sir? But now, it's history. 1965, nung dumating ang 1965, history na. Tapos na, 1962, propesya. 1965, history na. Sabi niya rito, it's past. Half an hour, past na ba? Hindi. Okay, it's past. The promise is fulfilled. Ang pangako ay naganap na. What time is it, sir? And what's this attraction? Anong oras na ba, Ginoo? At ano ang attraction? Ang Diyos ay pinulfill ang kanyang o ginanap ang kanyang salita. Siya ay the same yesterday, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Yun ang sinabi ng propeta. Kaya yung tinatawag na history na sinasabi ng propeta, balikan natin. What is the attraction on the mountain? Okay. Taas. John George Jackson listening in. You remember the dream he had that I interpreted going towards the setting of the sun? And this happened on Sunset Mountain pala. Yung vision, yung dream ni Jackson nangyari sa Sunset Mountain. Eh, sabi niya rin, and this happened on Sunset Mountain. It's the evening time. Sunset time,
the sunset message through a setting of a story, a setting of prophecy rather being fulfilled. Tapos na, akala nila future pa eh. Tapos na saan? Doon sa Sunset Mountain. And it shall be light at the evening time upon Sunset Mountain. Saan? In the Coronado Forest, 40 miles north of Tucson. Get on map and see if Sunset Peak there. That's exactly where it happened. Doon natanap. I never know it till the other day. Hindi ko alam before. Pero nangyari na ito doon sa tinatawag na Sunset Mountain. Kaya laging tipo eh. Si Moses, saan ba kinausap ng Diyos si Moses? Sa bundok ng Sinai. Di ba? Laging ang Diyos ay nasa tuktok ng bundok. Kaya tinawag itong sunset message, si Karaya for the evening light sunset message, it is the rising of the sun. Saan ba sumisikat ang araw? Di ba doon din sa tinatawag na sikatan? Di ba? It is the rising of the sun. Kaya pag sinasabing opening ng seven seals, opening ng seventh seal, ano bang nauna? Kaya kailan si Brother Branham umakyat doon sa Coronado Sunset Mountain? Anong taon at anong buwan para maurasan natin? Di ba? 1963. Okay, kaya nagtataka ako dati, the bridge pa lang ang pinapangaral ni Brother Branham, bakit alam na niya lahat? Okay, kaya hindi naman po pwedeng mangaral si Brother Branham ng first seal kung hindi sinabi sa kanya ng Panginoon. Bakit niya nalaman ang first seal kung walang Diyos na nagsabi sa kanya ng tinatawag na evening lights o evening message? Okay. Ay, okay. Tingnan natin. Sana malinaw sa inyo itong mensahe na to. Okay. Balikan natin lahat ng tinatawag na history. Dito na, direct na natin kasi maubos oras natin. Hindi pala nakalabas. Wala nga. Type ko na lang. Introduction pa lang eh. Conclusion agad eh. Okay. Kaya sabi ni Brother Branham dito sa God hiding in simplicity, then revealing Himself in the same. Kaya tama yung sinabi ni Brother Bing kanina eh. Hindi naman kailangan din natin mag-aral at magbasa. Pero hindi yun batayan. Kung hindi para sa ito, maubos lang ang oras mo, mapagod ka lang, hindi mo rin ito makikita. Kaya God is always hiding in simplicity and He revealed Himself in the same. Kaya sabi niya, now I don't know, ngayon hindi ko alam kung ano itong ibig sabihin ng mga silyong ito. I am just as much at the end of my wits to them as perhaps some of you are this morning. We have ecclesiastical ideas. Maraming iba-ibang paraan ng paliwanag even in the end time na isa lang mensaheng binabasa. That has been presented by man, but that will never touch it. Ano itong hindi na-touch? Na hindi nila nagalaw ito? And if you see, it has to come by inspiration. Nahayag lang kay Brother Branham yung 7 seals, inspiration. Hindi naman talaga nangusap sa kanya yung Diyos. Inspiration lang, nahayag sa kanya. Bakit wala ba siyang inspiration before 1963? Mayroon din. Okay, tingnan natin. It must be God Himself, ang Diyos mismo, ang kaisa-isang makagagawa nito. Ang Kordero, ang tonight, is that book of redemption. Kaya tama, di ba? Yung aklat, yung book of redemption, walang makita sa langit o sa ilalim ng lupa na makapagbukas. Di ba? Kundi ang Diyos mismo ang karapat-dapat makapagbukas dito dahil siya mismo ang may hawak nito. Kaya pagdating sa Revelation 5, dalawang Diyos eh. May isa nakaupo sa luklukan
mayroong korderong kinuha ang tinatawag na aklat sa nakupo sa luklukan. Ay di dalawa. Bakit may literal bang aklat ang Diyos? Wala. Yan ay office. Office as a father, tinurn over ang office doon tinatawag na sonship para sa redemption. Bakit? Kasi kung hindi siya magkatawang tao, hindi matutubos ang tao. Pero wala naman talagang literal na aklat dahil ang aklat na tinutukoy ay isa lang aklat yan. Yan ay kaisipan ng Diyos. Old book, new book, old soul, new soul. It's the same book, sabi ng propeta. It's the same soul. Okay, tingnan natin. Yan, siksil. Yung Diyos lang mismo ang makapag-hahayag. Kaya tingnan natin. Yan yung mga issue eh. Si Christ. Sinong picture yung Christ na yan? Hope man. Yan daw pinakamalapit na mukha ng ating Panginoon. Kaya kung sino sa inyo ang mayroon ng printing, gusto kong mag-display niyan dito eh. Yung kay Brother Branham nawala eh. Gusto ko sa panahon kasi ni Brother Branham, pag nakatalikod si Brother Branham sa pulpit, nasa right hand siya ni Christ. Kasi yung pinako si Kristo sa krus, yung nasa right hand ang naligtas, yung nasa left hand, yun ang hindi naligtas. Kaya sabi ni Brother Branham, may inspiration ang nagkabit ng, kasi sa kanya krus naman eh, kasimbahan eh. May inspiration ang nagbukas, ang naglakabit, sabi ni Brother Branham, kasi tingnan mo naman, ang position ko ay nasa right hand. Okay. At yung tinatawag na mystery clouds na 7 angels, issue din yan. Di ba? Yung mga tinatawag na anti-message, pinapalabas na dahil lang daw sa plane yan. Kaya bumuo ng ulap na ganun. Na ilang miles? Pataas? Wala namang ganun kataas eh. Okay. Kaya ito yung Life Magazine. May 17, 1963. Yung tinatawag na mataas na ulap, cloud ring of mystery, hovering like a giant smoke ring. A great cloud appeared at sunset over Flagstaff. Tama ba? Saan ba nag-appear? Sa sunset. Okay. Last February 28 at set of a continuing scientific mystery. February 28, 1963. May pizza wala? Mayroon. Okay, tingnan natin. Watchers struck by the clouds, odd shape and hug size, took pictures like this for at different times and from widely scattered locations in the state. Kaya pinatunayan pa ni James McDonald, yung meteorologist at the Institute of Atmospheric ano yan? Parang psychics yan eh. Psychics in Tucson has been accumulating the pictures using them as the basis of trigonometric calculation. He has made a startling discovery that the clouds was at least 26 miles high and 30 miles across. 20 miles siya kataas at ang lapad niya ay 30 miles. Kaya sabi niya rito, a lot higher and bigger he says than a cloud should be. The circle was too high to be made by a jet plane. Hindi pwedeng jet plane kasi sabi niya masyadong mataas na pwedeng kayang gawin ng jet plane yun. Hindi naman naaabot ang jet plane doon. Kaya yan. Mayroon na kayong pizza. Diba? Ingat-tsaga lang. Kaya sabi niya rito, a lot higher and bigger, he says, than a cloud should be. The circle was too high to be made by a jet plane, as so far as Dr. McDonald can determine. There were no rockets, walang rockets, rocket planes, or bombs being tested nearby that day. Wala namang testing ng tinatawag na bomb sa araw na yon, wala namang rocket planes, wala naman. He hopes anyone else with pictures will lend them to him, for he would like some more clues about the cloud 26 miles up. No water droplets exist at that height to make a cloud. Hindi pala aabot sa ganung taas yung tinatawag na ulap. Diba? Para yung tinatawag na water droplets. Kaya sabi niya rito, the photographs on the following pages were scanned from page 112 of Life Magazine, May 17, 1963. Chinik pa, 1963. At napatunayan
ng mystery clouds na yan noong February 28, 1963 ay hindi lang gawa-gawa, kundi yan ay isang mystery. Kaya kung tatanungin ako, kailan nangyari ang Revelation 8:1, coming of the Lord, half an hour silence in heaven, doon sa Sunset Mountain, February 28, 1963. May pizza? Coming of the Lord. Alam niyo ba kung kailan? Hindi yan rapture. Yan ay coming ng Lord sa ano? Sa office as angel or messenger. Hindi naman siya groom eh. Yung rapture, groom yun eh. Kaya kung ang tinatawag na question, yung hindi pinahayag kay Satan, yung how he will come and when he will come. Hanggang ngayon. Kaya bago nangyari yan, mayroong tinatawag na mga vision. Yung tinatawag na threefold manner, vision. Bago nangyari yan. Yan ay hindi vision, yan ay realidad. Okay. Yan o. Hindi na mababasa. Hindi mabasa. Kasunod na lang. Pag, Brother Beng, masi-search mo yan. Mababasa natin ng malinaw yan. O yan, masi-search ni Brother Beng yan. Okay. Tuloy natin. Basahin natin tong issue na quotation. Laodicean Church Age. Lalagpasan ko. Dito tayo sa issue na quotation. Sabi nila kay Brother Label yan, kay Brother Label, hindi gawa ni Brother Branham. Ngayon, ang mensahero ng Malakias 4 at Revelation 10:7 ay mayroong gagawin na dalawang bagay. Una, ayon sa Malakias 4, ipapanumbalik niya ang puso ng mga anak sa mga magulang. Pangalawa, ihayag niya mga hiwaga ng 7 thunders na sa Revelation 10, kung saan ito yung kapahayagan na binubuo sa 7 seals. It will be this divinely revealed truths. Ito yung tinatawag na divinely na nahayag na katotohanan, mystery, hiwagang katotohanan na literal talagang papanumbalikin ang puso ng mga anak doon sa Pentecostals fathers. Kaya sabi nila, mali yung quotation na yan. Kung sa akin, hindi mali yan. Tama yan. Kaya kung back-upan yan ng quotation ni Brother Branham na hindi ako gagamit ng exposition of the 7 church ages. Okay. Kaya basahin muna natin tong John 12:26 to 30. At gusto ko lang tumbukin itong 29 para hindi na humaba. Ang karamihan ngang nangaroon at nangakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Kaya dito sa tinatawag na talata na to, yung thunder pala, sabi ng iba, yung kumulog, sabi ng iba, yung anghel ay nakipag-usap sa kanya. Kaya kapag ang anghel pala ay nakipag-usap sa propeta, akalang iba kulog. Pero ang totoo, anghel. Anghel ang nakipag-usap sa kanya. Kaya doon sa tinatawag na Sunset Mountain, what is the attraction of the mountain? Nauga, kumulog doon. Diba? Nag-thunder doon. Akala ng iba, kulog. Yun pala, anghel ang nakipag-usap. Kung baga sa aklanon pa, hindi kita pasulimbay. Diba? Diritsahon ta doon. Nakipag-usap ang anghel doon sa kanya. Ilang kulog? Ilang boys ang mababasa sa tinatawag na Revelation 10:3 yata? Yung lion. Ilang boys? One boys lang. Siya'y umaangal kagaya ng isang leon. Kaya isang boys, ano ba yung boys? Ano ba yung boys? Ang boys ay thunder. Ano yung thunder? Voice of God. Isang tinig ng Diyos, bumuo ng 1 thunder, 7 messages. Oh. Okay, tingnan natin. Ito yung, is this designed of the answer? Kaya sabi niya rito, now look,
when it's time for the 7 voices. Tingnan nyo, ito na ba yung oras ng 7 tinig ng kulog? Then it's time for 7 voices when the book is completed of Revelation 10 to be revealed. Ito na ba yung tinatawag na 7 voices kung saan ang aklat ay kumpleto, makumpleto sa Revelation 10:7 ay mahahayag. Ito na ba yun? Yun ang mga tanong ni Brother Branham. Kaya 1962, propesya yun. Kasi kita ni Brother Branham sa vision yung mangyayari doon sa Sunset Mountain. Hindi pa nangyari sa Sunset Mountain. Nakita na ni Brother Branham sa vision ang mangyayari sa Sunset Mountain. At sabi niya rito, yung pinag-usapan dito, yung 7 voices ay kinunik niya sa Revelation 10 na mahayag. Yung mahayag, 1962, nahayag na talaga, 1963. Okay, kaya sabi niya rito, now notice, listen, now I won't keep you much longer. Ayoko kayong patagalin. I know I'm wearing you out here. It's 20 minutes till 10. Listen close now. Mahalaga ito. Makinig kayong mabuti ngayon. I know standing up and you're changing positions and things. Siguro nakatayo, maraming audience. Napapagod na kayo, sabi siguro ni Brother Branham. I'll be glad when the church gate speaks. So we won't have to be camped up. We can take all day to preach it. Now notice the 7 voices was thunders blast. Kaya malinaw pala yung tinatawag na blasting ng tinatawag na 7 thunders. 7 tinig pala yan. O 7 mensahe. Kaya isang voices may 7 mensahe. At ang 7 thunders ay hindi nakasulat sa Holy Script. Ilan bang 7 seals? Di ba 7? Kasi 7 mensahe yan. Ang 7 seals na pinapangaral natin, wala naman talaga sa Holy Script yan. Kasi yun ang paliwanag ng Holy Script. Excuse me. Hey, basa tayo. First seal. When the thunder, remember, nung ang kulog, alalahanin, yung malakas na clapping ng tunog ng kulog. Thunder, di ba, voice of God, ang linaw. Ang thunder pala ay voice of God. That's what the Bible said, a clap of thunder. Dito, it was a thunder. Iniisip nila, kulog lang. Thunder, 7 thunders. Sa atin, hindi na 7 thunders 7 revelations. Kaya sabi niya, pero sabi niya, but it was God. He understood it. Yan talaga, issue na naman yan. For it was revealed to him. See, it was a thunder. Sino ang pinagsasabihan yan na naunawaan niya dahil hinayag sa kanya? Sino? Then, when the Lamb took the book and broke that first seal, God spoke from His eternal throne to see what that seal was to be revealed. Mayroong binabanggit dyan niya, eternal throne. Yung Diyos nagsalita sa kanyang eternal throne. Mahalaga sa akin yung eternal throne na yan But when it's placed before John, it was in a symbol. Kaya John, symbol. When John saw it, it was still a mystery. Nung nakita ni John, yan ay hiwaga pa rin. Bakit? It wasn't even revealed right then. Hindi pa nahayag. It cannot be revealed until what he said here at the end time. Yung end time pala, hindi daw mahayag hanggang sa end time. Right. But it come in a symbol. Pero sa panahon ni John, symbol na. Tingnan natin, pansin natin mabuti ito, first seal pa lang. When the thunder, alalahanin kapag ang kulog, alalahanin, a loud clapping noise of a thunder, it's the voice of God. That's what the Bible said, a clap of thunder. Dito, it was a thunder. Inisip nila, thunder. But it was God, pero yun ang Diyos. He understood it. Naunawaan ni John. Dahil nahayag sa kanya, kay John, na yan ay voice of God pala yung thunder. Hayag kay John, na voice of God pala yung thunder. Kaya balikan natin nung it is this the sign of the answer. Now look, when it's time for the 7 voices, ito na ba yung panahon ng 7 kulog na yan? It's time for the 7 voices when the book is completed of Revelation 10 to be revealed. Hindi pa sigurado si Brother. Ito na ba? 7 voices daw
was thunder's blast. Kaya malinaw talaga yung Revelation 10 ay kinukunik talaga ni Brother Branham na magaganap doon sa 7 voices ng thunders. Ano ba Revelation 10? Buo, di ba? Magkasama lahat. Okay, tuloy natin. Kasi puro tanong yan. Now note, the 7 voices was thunders. Thunder's blast. God help us. If I am wrong, Lord forgive me. I am asking you the question. Nagtatanong lang si Brother Branham. It blasted with thunder when this voice rang out. Did you notice that when the 7 seals that followed 7 church ages, when the first seal was opened, that there was a thunder. Doon sa tinatawag na symbol pa lang, nung binuksan yon, mayroong isang kulog. Nung nagkaroon ng isang kulog, would not the first seal on the outside of the book open the same way? Hindi ba, sabi niya, kapag binuksan na ito sa reality form, yung symbol na yan, pag binuksan na ito sa reality form, hindi ba magkaroon din ng isang kulog? Sa tingin nyo? Yung sabi ni Brother Branham. Sa akin, yes. Nagkaroon talaga ng isang kulog bago magkaroon ng 7 kulog. Kasi yung isang kulog, buo yun eh. Revelation 8:1. Buo yun, yung 7 seal, na sa loob niya ang first to 6 seal. Ayaw nilang maniwala dyan. Ang tinatawag na 7 seal, isang kulog, binubuo ng first to 7 seal. Isang hiwaga na binubuo ng maraming hiwaga. Isang hiwaga na binubuo ng isang mystery na binubuo ng 7 mysteries. Ewan ko lang, Brother Ping, kung tama. Okay, tingnan natin. Kaya sabi niya, pag binuksan ba ito sa reality form? Kung paano sa symbol form, isang kulog muna bago nagkaroon ng messages, ganun din ba pag binuksan itong tinatawag na 7 seals, may isang kulog din ba bago? Diba? Tanong ni Brother Branham, puro tanong yan. Okay, tingnan natin. Evening, Messenger, January 16. And then, we noticed that had a rainbow over his head and raised up his hand and swore by him that lives forever and ever, that time should be no more. When these 7 voices uttered, 7 thunders uttered their voices, and he told them, don't write, but seal it. And we found it was on the backside of the book. Kaya, bakit pala tinago yung tinatawag na 7 voices, hindi nakasulat? Nasa backside pala siya. Alam ba natin yung nasa backside? Yung nasa backside, okay sana kung nakasulat, pwede ka pang ma-inspire. Kasi, na-inspired daw si Brother Branham, kaya naipangaral niya yung scripture. Ay, ito talaga walang scripture eh. Kahit ma-inspired ka pa, ano gagawaan mo? Eh, wala talagang scripture. Kasi pwede nilang sagutin, ay, inspiration eh, pangaral ni Brother Branham. Kung may scripture. Ito wala talagang scripture eh. Kasi nasa backside siya. Wala ka talagang mababasa. Haka ka lang kung sabihin mong inspiration. Okay. Kaya marami nga, sabihin nilang revelation. Kasi wala naman talagang quotation na bumalik ang kaluluwa doon sa Diyos ni Adam. Kaya sabi ni Brother Branham, anumang kapahayagan kung hindi madadabtil dito sa message, mali yan. Okay. 7 seal. Ay, wala, hindi nabuksan. Anong kinunik niya? Yung sa Matthew 24 with the 6 seals, the 7 seal was slipped out. Ay, naiwan, hindi nabuksan. Because you see, dahil sinabi ni Kristo, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kahit ang anghel, hindi nila alam. Pero sabi niya dito sa baba, there will be 7 voices of the thunders that reveal the great revelation at the time. Anong mauna? 7 seal o 7 thunders? Mayroon daw 7 thunders na maghahayag ng 7 seal. Kasi kung hindi mo naman maunawaan yung 7 thunders, hindi mo rin maunawaan ang 7 seal. Sa atin yun, sa individual yun. Kahit nangangaral ka pa, kung hindi mo naunawa, nakita mo yung 7 seals, hindi mo rin maunawaan ang 7 seal.
Pero kung tatanungin ako, sabay o hiwalay? Sabayan. Sabay talaga yan. Okay. Ito yung kotisyon. Wala daw nakakaalam kahit ang anghel. Ito yung kotisyon. Tingnan natin kung magkakabungguan o nagkakagulo-gulo kayo. God hiding himself in simplicity and revealing himself in the same 1963, March 17, bago siya nangaral pagka umaga ng March 18 ng Persil. Okay, tingnan natin. Well, in teaching tayo sa pagtuturo and you can realize what a great strain it's on me. See, because if I teach anything wrong, I'm going to have to answer for it. Si Brother Branham, parang kinakabahan siya, di ba? Kasi pag nakapangaral siya ng mali, mananagot siya. Kaya sabi niya rito, and so I must not take what anyone says. Hindi ko kinukuha kung ano bang sinabi nila, kung sino-sino mga Larkins. Hindi ko kukunin yan. O kung kanino man. Kailangan ma-inspired ako. At ako'y naniniwala na ang 7 anghel, kung saan ay hawak ng 7 thunders, will grant it ang tutugon nito. Ano ko walang anghel na nakakaalam? Ngayon yung 7 kulog naman, 7 anghel na naman na may hawak ng 7 kulog. Bangga ba yan doon? Wala nga nakaalam, sabi doon, kahit anghel eh. Siguro hawak niya lang, hindi niya alam. Okay, tandaan nyo, 2 quotation yan ha. Sa taas, walang nakaalam kahit anghel. Pagdating dito sa isang quotation, naniniwala si Brother Branham na ang anghel o angels yung 7 angels, sila din yung may hawak ng tinatawag na 7 kulog ang tutugon nito. Sino bang tumutugon ng lahat? Di ba Diyos? Okay, tingnan natin. Basa tayo ng isang quotation. 7 seal, it is the sign of the answer. Now, just a minute, look. If that's be so, yun na ba? At ang hiwaga ay matatapos. That was wrote on these rocks, na nakasulat dito sa rocks. Kasi vision. Di ba nakasulat doon sa tinatawag na rock, yung white granite. Vision yan eh. I'm glad to be sitting in a church with a godly people who God can give a dream to. I'm glad to introduce to this men and women that goes to Junior's church and to this church, to brother neighbors and then, hindi naman nangaaway si Brother Branham kahit kay Junior Jackson na samantalang alam niya, doon sa vision, I'll ride this trail. Once more, mayroong isang nakasakay doon sa kabayo na mas malaking kabayo, na mas maputing kabayo, may malit nga lang na itim sa paa. Diba? Kaya yung mga mensahe ngayon na matitinding mensahe, may maliit nga lang na itim. Diba? Kaya yung spirit ni Brother Branham, nasa bride ngayon. Yung spirit ni Jackson ngayon saan? Sa end time, wala sa bride. Sa end time din, wala sa bride. Kaya sabi niya dito, ito, magbibigay akong conclusion. Bahala na kayo kung maniwala kayo sa akin. Basta ako magbibigay ng conclusion. Sabi niya dito, and there's people sitting in the congregation and the Bible said they would dream dreams in the last days. And here it is, and look at it, it's comparing with the word. Alam niyo si Brother Branham, pag may vision, pag may dreams ang tao, sasabihin niya kay Brother Branham yung dreams niya, i-interpret ni Brother Branham. Minsan mas detalye pa ang papakita kay Brother Branham kasi aktual. Si Brother Branham pala, hindi siya nag-interpret ng dreams kung hindi din papakita sa kanya ng Diyos yung dreams. Kaya yung kwento ng tao kulang-kulang, yung kay Brother Branham kompleto. Di ba sa dreams mo may ganito pa? Sabi ni Brother, ay oo nga, sabi ng tao. Siya pa ang nakikwento doon sa nakikwento ng dreams. Kaya pag magpaliwanag si Brother Branham, thus saith the Lord, sigurado yun. Kala nyo yung 7 seals, kung hindi sigurado, ay nako, kung hindi Diyos mismo ang nagsabi, thus saith the Lord, na sinabi from lip to ear kay Brother Branham. Kala nyo may rapturing faith tayo, pwede naman gumawa ang iba kung sino-sino. Ito yung interpretation. Nagagawa yan ng mga denomination. Diba, mga Seventh-day Adventist, mga Jehovah Witness, nagagawa nila mag-interpret ng 7 seals. Pero pag tingin mo naman sa tinatawag na aklat, wala pala. Sa Bible, wala pala makapagpaliwanag niyan.
Kaya ang sikreto, kinakailangan mo na mangyayari ang 7 seal, bababa mo na siya as angel or messenger para ibigay sa kanyang tinatawag na prophet. Ito, magdodrawing na ako ng difference. Mayroong tintilpin. Difference ng Malakay 4. Malakay 4. 1 Thessalonians 4:16 to 17 at Revelation 8:1. Ito, binahagya ko lang itong drawing eh. Shout, voice, trump. Brother Branham, siya yung messenger. Ang shout ay preparation para sa voice. Ngayon, itong voice, hindi mangyayari ito kung wala yung 7 seal coming. Yan ang koneksyon. Dito sa voice, kinakailangan mo na yung mighty angel bababa para saluin ni Brother Branham yung message. Message ng ano, Pastor Boy? Message of the 7 seal. Kaya nauna yung sa shout bago magkaroon ng tinatawag na 7 seal coming. Preparation niya ng tinatawag na 7 seal message. Kasi ito preparation, shout, come out, pero wala pang message. Mangyayari lang ang coming in pag bumaba yung 7 seal. Mangyari yung Revelation 8:1. Kaya shout, voice, and trump, and then rapture. Hindi ka mararapture kung wala ito. Kasi yung voice, hindi mo masasalo. Shout, voice, and trump, rapture yun. Pero how he will come, rapture. Shout, voice, and trump. Pero kung how he will come ng tinatawag na 8:1, and when he will come, wala dyan. Hindi nakasulat sa Biblia. How he will come. Pag sinabing how he will come, yun ang beginning ng 7 seal. Kaya sabi niya, when it begins, it's a total secret. When it starts pala, the 7 seal, sabi niya, the 7 seal, when it starts, it's a total secret. Kaya yung binabasa lang nila lagi yung ending ng 7 seal. Kaya yung tinatawag na 7 seal, noong nagsimula yan, sikreto. Anong talata sa tinatawag na revelation ang pinag-uusapan dyan sa preparation ng 7 seal? May preparation ito. Sa tinatawag na Gentile, may preparation ng pangangaral ng mensahe, shout message. Pero at the same time, ang 7 seal, mayroon ding preparation sa mga Hudyo, trumpet. Trumpet message. Anong talata sa Biblia? Yun ang Revelation chapter 7, between the 6 and the 7 seal. Tingnan nyo. Second World War ang pinag-uusapan dyan. Second World War between the 6 and the 7 seal. Ang 7 seal, 8:1 eh. Simula yan sa war. Hindi yan Gentile ang pinag-uusapan dyan. Hudyo. Second World War. Pwedeng basahin, Brother Bing? Revelation chapter 7. Dito, baka meron dito. Dito na lang, Brother Bing. Pwede dito. Basahin na lang natin bahagya. Basahin ko ha. At pagkatapos nito ay nakita kong 4 na anghel na tayo sa 4 na sulok ng lupa. Sino yung 4 na anghel? Hitler, Mussolini, Franco, di ba? Stalin, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihib ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos. Nabuhay at siya sumigaw ng tinig
na malakas sa apat na anghel na pinagkalubang maipahamak ang lupa at ng dagat. Nagsabi, huwag na ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Sino yung mga alipin ng Diyos? Di ba Hudyo? Hudyo yan ang pinag-uusapan dito. Kaya between the 6 and the 7 seal, mayroong mystery. Kasi preparation din sila ng 7 seal. Ibig sabihin, Pastor Boy, 7 seal, kasali ang Hudyo. Hudyo ang pinag-uusapan. Between the 6 and the 7 seal, Hudyo ang pinag-uusapan dyan. Kaya pag binasa mo yung Feast of the Trumpets, nagtataka sila, the 7 seal hasn't revealed yet, you know that He's coming. Pag binasa mo yun sa taas, yung 5th seal, souls under the altar, na pinagpahinga mo na ng sandaling panahon. Bakit? Dahil inaantay pa ang 7 seal para mabigyan sila ng white robe. Oh. Yan. Ang pinag-usapan. Kaya preparation din yan sa mga Hudyo. Anong year tumigil ang gera? Actually, 1948. The same day, ng angel ay bumisita kay Brother Branham, the same day din ang Hudyo ay pumirma at na sila ay isa ng bansa as a nation. Jew as a nation. May 14 yan. 1948. Kaya, sabayan, may shout dito sa mga Gentile, mayroon ding gira sa mga Hudyo para ipanumbalik sila sa kanilang sariling homeland. Kaya tingnan nyo yung mensahe sa polio. Anong year si Brother Branham nakarecord ang kanyang mensahe? Di ba 1947? Polio, 1946, mayroon kayo? 1946? Mayroon kayo? Wala. Oh, titingnan ko yung tinatawag ha, message. Babalik ko sa message. Alam nyo, pag i-inspired yun ng Diyos, marami kang makikita dito. Hindi yan. Come out of here. Yan. Come out of here, my people. Come out, come out, come out. Pero nangangaral ba siya ng coming in? Wala. Walang pangaral si Brother Branham dyan na coming in kasi inintay niya pa yung tinatawag na 7 seal. Kakam out ka sa denomination pero hindi ka pa makakapasok kay Christ kung wala ang voice message. Ang voice message, nandoon yung revelation of the 7 seals. Sa voice message. Kaya gulo-gulo yung tao eh. Nasa confusion yung parang tipo ng Babylon before 1963 nung wala pa ang mighty angel. Okay. Balik tayo. Message ng propeta. Para mabigyan natin ng conclusion. Knowing nothing about it, a blast come forth and hear. Yun pala, propesya. Nakita lang ni Brother Branham sa tinatawag na vision na mangyayari doon sa Sunset Mountain. Kaya nung karoon ng blasting, mayroong thunder na nangyari, blasting of a thunder, mayroong tinatawag na 7 angels from. Saan ba galing yung 7 angels na may hawak ng 7 thunder? Saan siya galing? Galing siya sa eternity. Sino ba sa tingin nyo ang galing sa eternity? God Himself ang galing sa eternity, from eternity to eternity. Ito, kung ayaw nyo maniwala, tuloy ko lang basahin.
I said, Lord, what would have me do? Sinabi ko, Lord, ano ang gagawin ko? It wasn't told. Walang sinabi, I may have to go first to find out. Kinakailangan niya munang tingnan. Para malaman kung ano, I don't know. Might not even be that. I don't know. I'm just saying, what if it is? Ano kung ito na nga? Yung 7 angels na yan na galing sa eternity. Ano kung yan na nga? If it's scriptural, that sounds very close to it. Don't you think so? Kaya vision and prophecy yun. 3 years ago, doon sa kanyang message, what is the attraction of the mountain? Kasi yan ay mangyayari pa lang at yan ay nangyari na doon 1963, February 28 sa Sunset Mountain. Okay. Tuloy natin. 7 seal. And the angels, actual na, vision na naman, o actual talaga yan? Basahin natin sa taas, 7 seal. Another thing, isa pang bagay, I want you to notice what taking place. Nais kong mapansin ninyo kung anong susunod na mangyayari. If you're listening to the tape of what time is it, sir? Isa lang yan. Is this the sign of the end, sir? What time is it, sir? Kung pinakinggan nyo ang tape dyan, you will notice that one angel was very notable to me. Mayroon siyang angel talaga na kakaiba. Ang tingin ni Brother Branham, sabi nila, ay, tiyupanin ni Brother Branham yan. Ano ka? Sabi ko, tinuturoan ni Brother Branham, si Brother Branham, dalawang Branham. Bihira. Kaya sabi niya rito, the rest of them was sent ordinarily. But this angel was noted angel, kakaiba. Yung iba parang ordinary yung anghel lang, pero pareho silang galing sa eternity. He was to my left in the constellation in a form of a pyramid. Nasa kaliwa siya. Sa constellation, doon si taas. Nasa formang pyramid. Ito ba yun? Tingnan natin. Ano yan? 20? 20? Yan ba yan? Kung nasa left siya, dito siya banda. Pero maniwala ka sa akin, buong mukha alam naman ni Christ lahat yan eh. Okay. Mukha ni Christ yan eh. Okay, tingnan natin. And the angels took me into that pyramid of themselves. Dinala siya doon sa pyramid. The mysteries of God known only to them. Ang mga hiwaga ng Diyos ay only known. Sila lang nakakaalam ng tinatawag na mga hiwaga ng Diyos. Sabi kanina, walang nakaalam ng tinatawag na 7 seal, tapos alam na naman. Ano ba kaibahan ng tinatawag na 7 seal? Doon na naman sa tinatawag na 7 seal sa 7 seal. Maring alam nilang 7 thunders, hindi nila alam ang 7 seal. Pwede paghiwalayin yun kasi. Ay, alam ko na, Pastor Boy, alam nilang 7 thunders, alam nilang 7 seals, pero hindi nila alam ang 7 seal. Tingnan natin. At now, they with the messengers that come to interpret that pyramid or that message of the secret of the 7 seals that lays inside the pyramid. Nakahimlay pala. Sila yung nakaalam ng sikreto ng 7 silyo na nakahimlay doon sa loob ng pyramid. Dinala si Brother Branham sa loob ng pyramid. Okay. Ay, iwan ko lang kung alam niya lahat. Okay, tingnan natin. The breadths. Now, these points will be important in the cells. Importante daw. Tinatawag na cells. Itong tinatawag na points na to. I'm sure, sigurado ako, because it must be every bit tied together. Bawat bahagi nito. Katiting mang bahagi nito ay pwede nating pagdugtungin. Now, it's root mysterious. Sinulat ito na mahiwaga. Dahil walang tao na nakaalam nito. Diyos lamang, si Kristo. Pambihira naman. Kala ko alam na mga angel. Ngayon binago na naman. Wala na namang nakakaalam. Diyos lang mismo ang nakakaalam. Si Kristo. Ano ba talaga, Pastor Boy? Alam ba ng anghel? Hindi. Or ang 7 anghel, si Christ din. Si Christ din yun. Kaso lang, 7 manifestation ni Christ, yung first to 6 seal, hindi full manifestation. Pagdating sa 7, full manifestation ni Christ, buo na yun, buong hiwaga na yun. Bihira. Okay, tuloy natin.
Kung saan kinonect na naman tong tinatawag na Revelation 10 at 7 thunders. Tingnan mo sa 7 seal book niya kinonect. Mahayag daw saan? Ang 7 seal book ay mamahayag sa 7 thunders ng Revelation 10. Ngayon, kung sarado ang tinatawag na thunders, wala pang thunders, bukas na ba sa yung Book of Redemption o 7 seal book? Sarado. Sarado din sa kanila? O bukas? Pag wala yung Ayun ang tamang sagot. Pag sinabi mong bukas ang 7 seal book at sarado at walang 7 thunders, imposible. right. Pag bukas ang 7 seal book, nandyan din ang 7 thunders, sigurado. Hindi pwedeng paghatiin kasi ang 7 seal book ay mahayag lamang sa time ng 7 thunders ng Revelation 10. Oh. Magkagulo-gulo talaga pag sinabi mong, ay, ang 7 seal book bukas, 7 thunders wala. Hindi po pwede. Kasi ang 7 seal book, mahayag lang sa 7 thunders. Sabay. If you're marking it down, let's turn to Revelation 10. Just a moment. So you will get understanding before we get into it. Now, it's the end time for listen. The preach sinabi ni Brother Branham. Kinonect na yung opening ng 7 seal book sa 7 thunders. Kung walang 7 thunders, sarado din ang 7 seal book. Ay, bakit alam ang first seal? Pambira, may 7 thunders, sigurado. Kasi alam mo ang first seal. Tuloy natin. Revelation 5:1. And I saw in the right hand of him, sit upon the throne, a book written within. The writing was with inside. On the backside sealed with the 7 seal. Now this writing on the inside of the book, but the backside had 7 seals on the backside. Wasn't written in a book. Kaya mahirap. Is this the sign of the end seal? Ang tinutumbok ni Brother Branham dito, na yung outside of the book, not written in the book, yung 7 seals na nasa backside, mangyayari lang pag dumating ang 7 angels. Ang 7 angels, sila ang may hawak ng 7 thunders. Ngayon, dumating na ba ang 7 angels? Hindi niya binigay ang 7 thunders. Binigay. Bihira. Ang gulo nga ng tayo. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ni Pastor Boy. Dumating ang 7 angels na may hawak ng 7 kulog, hindi niya binigay ang 7 thunders. Binigay. That is the purpose. Yun naman talagang layunin, kaya nga siya pumunta dahil ibibigay ang tinatawag na 7 thunders eh. Kaya sa the 7 seals, sabi niya, saan inuttered? Thunder saan inuttered pala? Sa earth! Oh, kut. I-rapture ka muna bago ibigay ang 7 thunders. Isa lang yan, oh. Is this the sign of the answer? Nakita talaga ni Brother Branham sa vision. Vision dati, kaya propesiya. Pero nangyari sa Sunset Mountain. Saan? Sa vision nakita niya. Look, tingnan nyo. Ang mga tinig ng mga kulog, wala sa langit. On earth. Kasi nga, bumaba yung 7 angels. Nakita ni Brother Branham sa vision. Nangyari doon sa Sunset Mountain. What is the attraction on the mountain? Yun din ang evening time message or evening light message. Ano ang evening light message? Evening time message? Message of the 7th seal. Message of the 7th seal. O, tingnan mo, kung anong kinot ni Brother Branham, na isusulat sana ni... Yan! Revelation 10, Kasi nakita niya, is this the sign of the answer? Mayroong blasting doon sa tinatawag na Coronado Sunset Mountain. Kaya wala sa langit, kita ko, sabi ni Brother Branham, sa vision, propesya, mangyayari. Pag mangyari ito, is this the sign? Ito na bang tanda ng katapusan, Ginoo? Ay, nangyari na nga. Kaya pagdating doon sa what is the attraction of the mountain, doon sabi niya, is this the sign of the answer? Sabi ni Brother Branham. Dati propesya, ngayon history na lang kasi nangyari na ng 7 angels ay bumaba na. Napicturan pa nga mystery cloud.
Kung kanata pa, dalok, matag anghel, dado tanan, nag-agtudon, wala na patagtao. Diba? Okay. Isang cried, 7 thunders. Okay, lagpasan natin yan. Lagpasan natin yan. Dito. Ay. Nalagpasan na rin natin yan kanina. Ito, dito tayo. Magkabigayan na naman tayo ng question dito at magkasagutan na naman tayo. It might be closer. It might be closer than you think it is. It's got me skirt. Parang ano lang eh. Parang mga operian lang ah. It's later than you think. It's past. Tapos ng rapture. Kaya sabi niya, it's got me scared. Natakot si Brother Branham. I haven't done enough. Where are we at? Time shall be no more. He announces that time is over. What happens? Yung vision niya ang tinutukoy niya na nag-announce siya ng time shall be no more. What happens? Ano nangyari? What happens? Could that be so now, brethren? Seriously think. Yun na ba? Sabi niya, ito na ba yun ngayon? Sabi niya, mga kapatid, mag-isip ka kayong seriously think. If it is, kung ito na nga, ang pyramid ay makakap ng 7 thunders. You remember the pyramid message? It's the capstone. Ito na naman, mag-drawing na naman ako. Anong panahon natin ngayon? Ganyan pa lang? Payag kayo? Mayroon ng ganito. Mayroon ng 7 thunders? Wala. Imposible namang may ganito na walang 7 thunders. Kasi sabi niya, din, kung magkaganon, sabi niya, ang pyramid ay makakap ng 7 thunders. Ay, ito palang 7 thunders. Oh. Marami talagang puputuling mensahe pag inayawan mo yung 7 thunders at 7 seal. Okay, tingnan natin. You remember the pyramid message is the capstone. Ano ang magagawa nito? Sagutin ko kayo. Christ is the mystery of God revealed. Pag mangyari ang 7 thunders at makakap ang tinatawag na pyramid ng capstone, mangyayari din ang Christ is the mystery of God revealed. Kaya sabi nila, sa 7 seal, walang paliwanag si Brother Branham dahil ang paliwanag ng 7 seal ay sa Christ is the mystery of God revealed. Ifik lang yun o bunga lang yun ng 7 seal, ang Christ is the mystery of God revealed. Kung wala kang 7 thunders, hindi mangyayari sa iyo ang Christ is the mystery of God revealed. Tingnan natin sa baba. Ano daw ang magagawa nito? Ang Holy Spirit ay ikakap of ang individual at silyuhan ito. Ayan. Ang mangyayari, pag mangyari ang pyramid na yan, ang individual, ang Holy Spirit daw, ay ikakap ang individual at sisilyuhan nito. Na alin? Nito! Bakit ano ba yan? Tama ba? Okay, tingnan natin. Then, we added to our faith, righteousness, and godliness, and faith, and so forth. We keep adding to it. We got 7 things. Dagdag. And when the 7th one was love, which is God. At ang pangpito daw, ano kaya kung sabihin ko, and the 7th seal, one was love, which is God. And the 7th seal, pwede ba? Pwede bang 7th seal ito? Which is God. Ngayon, magkukot ako. Para baka sabihin nyo, gawa-gawa lang ni Pastor Boy.
Siya lamang mag-isa ang makakabukas ng mga silyo. Dahil siya itong mga silyo. At ang buong salita ng Diyos ay si Christ. At si Kristo ay ang mga silyo na nabuksan. Ano itong pagbubukas ng mga silyo? Ito ay revealing Christ. Tama ba? Oh. God, love, seven seal, Christ. At ang seven seal na yan, pwede ko rin sabihin, seven seals. Bakit wala ba sa loob ni Kristo yung seven seals? Itong kapahayagan. Nasa kanya lahat yan eh. Tinugtong pa yung seven angels, so na-represented ng seven church angels. Kasi sila si Christ yung nag-anoint sa seven messengers ng seven church ages. Mayroon bang iba? Siya nga yung lumalakad sa gitna ng kandilerong ginto na nagme-mediate na tinatawag na seven church ages believers. Kaya, sino yung? What is the opening of the seals then? Revealing Christ. Ay, isa lang naman ang nahayag yung seven seal eh. Sino yung seven seal? Si Christ. Okay, tuloy natin. Which is, and the seventh one was love, which is God. Tuloy natin. Tingnan mo kung ano nakita ni Brother Branham. And those blasting the other morning that shook me plumb till I raised up in the air as high as this building. And the constellation of the angels. Vision ang nangyari kay Brother Branham. Vision. Sabi niya rito, seven angels in the form of a pyramid. Is that them thunders that's coming forth? Could it be? Yun na ba ang parating na seven thunders? Ito na nga ba? This is all interpreted according to his dream. It's finished according to God's word. The seventh messenger will finish. Seven message will be finished. Doon niya nilalagay. Nung dinala siya doon sa pyramid, siya nagbasa ng seven seal. Di ba kwininto niya, nangyari na sa kanya? Dito, vision pa lang. Kwininto niya sa seven seal, nangyari na sa kanya. Kasi nangyari na nga sa Sunset Mountain. Sabi niya rito, and then the seven thunders, and he saw the capstone rolled over. Yan mo, yung seven thunders, nasa capstone talaga. Pero yung mga tao dati, hindi nila alam. Nilalagpasan lang nila yan dati. Wala nakakalam. Okay. Yung voice of the thunder great, dakilang kulog. And the mission that brought here has been revealed that it and proven that it was God. Yung one thunder pala, yun ang God. Seven seal na, oo. Seven seal na yan, napatunayan na yan ay Diyos. Na nahayag. At napatunayan na yan ay Diyos. Ano yun? Yung voice of a great thunder. Yung great thunder bumuo ng, may mga great trumpet pa nga eh. Great gathering, great trumpet, great thunder. Okay. Kaya sabi niya rito, anybody think of that? Of the seven angels? Yung seven angels, being the message that was coming forth, them angels bringing me back here for that. Binalik siya ng anghel dito sa lugar na, di ba pinabalik siya ng anghel at ipapangaral yan sa tabernakulo? Sa anong kadahilanan? Para ipangaral yung nahayag na sa kanya na yan na patunayan na ay Diyos, yung great thunder. Remember, the seventh messenger was. Kaya, yung tinatawag na seventh angel o seventh messenger, lagi niyang kinukunik sa seven angels at kinukunik niya sa thunder. Paano mong alisin kay Brother Branham yan? Okay, tuloy natin. Ay, may nabasa nga, he opened that seven seal. Ito na naman yung binabakbakan na quotation. Kasi ang tinutukoy nila dyan, alam ko na, na-open ang seven seal sa symbol form. Pero, wag mong putulin sa baba na ang tinatawag na seven seal at seven voices ng seven thunders ay connected together. Kung connected together yan, kung wala kang seven seal, wala kang seven thunders. Kung wala kang seven thunders, wala kang capstone. Kung wala kang capstone, wala din sa'yo ang Christ is the mystery. Wala din ang Holy Ghost na magkakap sa'yo. Ano, new birth ka wala? Walang new birth. Kung walang seven seal, walang new birth.
Oh, tama si Brother Arnel. Invisible union yan. Bakit? God and man became one. The invisible union of the bride, of the earthly bride and the heavenly groom, nangyari na. Yan ang ginamit ni Brother Bing kanina, kinos. Kinos ba yun, Brother Bing? Ang kinos, he poured out. Ang pinaka-term ng propeta yan, he emptied himself, wala talagang tira. He emptied himself into the church. Kaya nandyan siya sa bride. Kinos, he emptied himself. Ito yung sinasabi ko na pinuto lang kasi. Ayaw nila yung una nating binasang quotation na issue daw sa church ages, yung two things. Ito kasi dito lang ako tinatali sa taas eh. No, they were rebelled in the seven seals. That was the thunders was about. No, hindi daw nahayag. Ito lang kasi, hindi daw nahayag sa seven seals ang thunders. Pero basahin mo naman sa baba, kasi pabalik-balik kaya mag-interpret ka ng kung ano-ano, ititwist mo lang ang quotation. Lagpasan natin yan, hindi tayo magkaunawaan dyan. They was to rebel, they was to rebel, the seven thunders that had uttered their voices, and no one could make out what it was. Diyan, know what it was? Ay, hindi nila kaya sa baba, but he was forbidden to write it. Ay, kanyang sinabi, pero sa ikapitong anghel, sa araw ng kanyang paghihip, ang mga hiwaga ng pitong kulog ay mahayag. Saan ba kinunik ang hiwaga ng kulog na mahayag? Di ba sa seventh angel? Oh. But the seventh angel, in the days of his sounding, the seven mysteries of the seven thunders would be revealed. Kailan daw mahayag ang seven thunders? Doon sa seventh angel. Sino yung angel na yan? Baka heavenly na naman yung Pastor Boy. Hindi. And the seventh angel is the messenger of the seven churches. Ay, yun pala. Malinaw. Si Brother Branham ang messenger ng seven church ages. Hindi yung heavenly. Kasi baka katwiranan na naman tayo. Hey, ay, heavenly yan. Yung seventh angel na yan. Small letter nga lang ginamit eh. Tapos, nilinaw pa sa baba, messenger ng seven church ages. Kaya, ano daw sabi ng quotation kanina yung binasa mo, Brother Bing? Ano daw ang kanilang mga isip? Binulag ang kanilang mga isip. Di ba binasa mo yung quotation kanina? Binulag daw ang kanilang mga isip. Binulag ng Diyos ang kanilang mind. Mind doon eh. Ito na naman seventh angel. So it was great, napakadakila. Ito'y pinanatiling nakatago sa mga anghel. Tapos hawak niya pa, tapos nakatago sa kanila. Tapos alam daw nila ng mga anghel kanina. Now, bakit? If Satan should get a hold of it, he might be great damage. Eh kung sinabi naman, hinayag na, February 28, 1963, katagpuin mo ako doon sa Sunset Mountain, at yun ang pagbaba ko. Yari kay Satanas. Kaya sinikrito yung how he will come, paano siya darating. I-prepare na niya muna yung propeta na may shout. Mayroon tinatawag na voice, yung earthly, para sa salo ng message na, yun ang how he will come. Nang tinatawag na Revelation 8:1. Paano siya darating? Kinakailangan may propeta na sa salo. Yun ang how he will come. At yung propeta na yan, may mga mangyari pang mga ganito, bago siya bababa doon sa Sunset Mountain, yun ang how he will come. May nakalam ba niyan dati? Wala. When he will come. Ngayon, alam nyo na. Yun naman pala eh. Rapture, alam nyo na. Kung anong oras. Iba kasi yun. Iba yung ituwa na coming. Iba yun. Kaya the angels, everything shut up. Pinatigil nga, wala. There's one thing he don't know. Yun ang hindi alam ni Satanas. Now he can interpret anything he wants to and impersonate any kind of a gift. I hope you're learning. Kaya kahit gaano pala kaganda mangaral, gaano kakatalino, gaano kagaling, I hope you're learning. Hindi pala batayan yan. But he can't know this. Hindi niya malalaman yung seven seal. Hindi niya malalaman yung mystery ng tinatawag na mystery cloud.
What is the attraction on the mountain? Dati propesya, ngayon history na para sa atin. Ang kasalukuyang nangyayari sa atin ngayon ay Christ is the mystery of God revealed. Ano ang Christ is the mystery of God revealed? Pinaka-direct na paliwanag ng Christ is the mystery of God revealed ay ano? Manifestation of the seventh seal. Kaya siguro maunawaan nyo na yung meaning ng ang pangalan ng simbahan natin eh. Christ is the mystery of God revealed is the manifestation of the seventh seal. Hindi talaga paliwanag ng Christ is the mystery, ng seventh seal ang Christ is the mystery. Ang Christ is the mystery of God revealed is the manifestation of the seventh seal. Kung ano imamanifest sa'yo, kung hindi mo alam ang seventh seal, angkin-angkin ka lang, ayan, paliwanag, hindi. Manifestation ng seventh seal, ang Christ is the mystery of God revealed. Yan ang pinaka-direct na paliwanag. Okay. Tuloy natin. Ay, ulit-ulit lang yan. Siya may hawak ng seven thunders. Seven seal. Mahalaga to. Now, do you notice on the opening of this seventh seal? Napansin nyo ba sa pagbubukas ng it's also in a triple mystery, this one I have will speak and I have spoke. That is the mystery of the seven thunders. The seven thunders in heaven will unfold this mystery. Ay, sa langit na naman, Pastor Boy. Yung seven thunders daw, yung seven seal pala, ihayag ng seven thunders na nasa langit. Saan ang seven thunders? Sa langit ba sa lupa? Sa langit nga eh, sabi ng quotation eh. Parang ito lang yon. Hawak ko ang seven thunders. Hawak ko. Sa langit ako. Ilapag ko sa lupa. Paano ko malalapag sa lupa kung hindi ako bababa sa lupa? O, di ba? Hawak-hawak ko eh. Ngayon, kinakailangan kong i-uttered sa lupa. Oh. Ihulog ko lang. Kaya nga mayroong pagbaba sa lupa para mai-uttered ko ang thunders. Dahil sa langit ang thunders eh. Oh. Tama ba yung paliwanag mo, Pastor Boy? Iwan ko lang, oh. It shall be right at the coming. Ay, tama. Coming ni Christ. Ang thunders na nasa langit ay mai-uttered sa lupa sa coming ni Christ. Oh. Because Christ said no one knew when He would return. Yan ang walang nakakaalam. Yung Sunset Mountain, sinabi talaga, walang nakakaalam. Kahit sino, kaya bababa siya, coming ni Christ. Kaya ang coming ni Christ na pinag-usapan natin ay coming ng Revelation 1, seven seal. Yan, binaba yan, inuttered ang seven thunders dahil mayroong coming ni Christ. Oh. Ito yung pinakita ko lang na quotation. Isa lang. Ay, 11:31 pa lang. Kung tatama tayo dito sa voice na may sasalong mensahero dito. Hindi kasali, bahala ka na, Bing, kung isasali, Brad Bing, kung isasali mo. Pero yan talaga magandang dito eh, dugtong dito sa quotation na yan eh. Sa dilaw na yan, oh. Yung coming ni Christ, na doon ay uttered, tapos kukunik mo doon sa tinatawag na the breaths, not in heaven, on earth, in uttered. Ito, oh. The breaths din. At the sounding of the seventh
age, the last church age, all those lost ends and through these church ages have been proved at will be wound up together, and when the seals are broke and the mystery is revealed, si Christ, seven seal, down comes the angel, the messenger Christ. Revelation 10:1. Tama? Oh, bumaba si Christ. Revelation 10:1, yun ang coming na inuttered niyang thunders. Okay, si Christ sitting his foot upon the land and upon the sea with the rainbow over his head. And remember, at alalahanin ninyo, itong ikapitong anghel na nasa lupa at the time of, now remember this, itong ikapitong anghel ay nasa lupa sa oras ng coming na to. Kaya habang ang tinatawag na mighty angel ng Revelation 10:1 ay bumaba, yun naman talaga eh. Tignan mo, messenger Christ. Saan siya? Ano yung Revelation 10:1? Nung bumaba siya, saan daw si Brother Branham? Kasi walang sasalo. Kaya how he will come? Pag dumating siya, anong gagawin niya? May sasalo ng kanyang mensahe. Now remember, the seventh angel is on earth at the time of this coming. Dalawang messenger angel yan. Isa heavenly, isa earthly, na nagpanagpo saan? Sa Sunset Mountain. Kung di matagtakpan, kadimonyo yung mata mo. Diba? Kaya yan ang tinanong ko dito, nangaral siya, wala pa daw yan eh. Kaya sabi ko, ito lang ang papakita kong quotation, sabi ko. Mayroong kaming na binanggit dito, yung angel na si Christ, bumaba. Na nangyari yung baghari ay nasa kanyang ulo. Ang ikapitong anghel, sabi ko, ay nasa lupa sa oras ng coming na yan. Sino yung seventh angel? Sabi ko na nasa lupa. Di ba si Brother Branham? Ay patay na si Brother Branham. Kung future pa yan, babangunin mo na si Brother Branham at bibigay kay Brother Branham. Tatama yung sa Amerika, nag-antay silang mabubuhay si Brother Branham at mangaral pa sa kanila. Yun pala, si Brother Branham nag-aantay din na darating si Kristo at bubuhayin para sasaluin niya naman yung mensahe. Wala, lagpas na yun. Nagkabuhol-buhol na ang utak ni Pastor Boy, kung ano-ano na lang daw ang iniisip ni Pastor Boy. Tapos para sa akin, malinaw yan. Iwan ko lang sa inyo. Na ang tinatawag. Anong una? 7 seals o 7 seal? 7. Kasi the bridge pa lang nangyari na yan, si Christ bumaba, sinalo ni Brother Branham ang mensahe niya. Kasi February 28 pa. Yan ang pinagtatakhan ko dati. The bridge, bakit alam na ni Brother Branham? Eh, hindi pa nga siya nakapangaral ng... Oh. Kaya doon sa meeting, di ba first seal ang binabasa? The time of redemption is over. Sabi ko, kahit hindi pa ni pangaral ni Brother Branham ang 7 seal, alam na ni Brother Branham. Sabi ko, lahat yan. First seal pa lang ang pinapangaral niya. Bakit nangyari na kasi yung 7 seal? Yung 7 seal, lahat ng iba pang mga silyo sa loob niya. Oh. Ano daw, mystery ng 7 seal? Kasi ang pinag-usapan, mga Hudyo. Sabi niya, all the mysteries has been revealed under the 6th seal, just before the 7th is opened. Hudyo kasing pinag-uusapan. Kaya under ng 6th seal sa Hudyo, 6th seal Hudyo ha, bago buksan ang tinatawag na 7th seal, sa Hudyo, Revelation yun ha, yung ending ng 7th seal, Hudyo ang pinag-uusapan. Ang lahat ng mga hiwaga ay na-reveal na under ng 6th seal. Paano nangyari? Hindi pa nabuksan ang 7th seal. Hudyo pala yun. Kasi ang tinatawag na trumpet, lahat ng trumpet ay tumunog under ng 6th seal. At ang 7th trumpet, pinatunog under ng 6th seal, yun din ang 7th seal. Ano bang last trumpet para sa mga Hudyo? 7th seal din. Kasi trumpet is a trumpet gospel.
Ang last trumpet natin ngayon na tumunog, shout, voice, and trumpet, last trumpet natin, trumpet message, ay ang trumpet ng 7 seal o 7 seal message. Kaya basahin mo yung tinatawag na Feast of the Trumpets. Doon daw sa 7 seal, binigyan ng eternal life at white robes ang mga Hudyo na 5th seal under the altar. Pag binasa mo sa baba, sa 6 seal daw. Sabi ko, ano bang totoo dito? Nung una ko palang binabasa yan, ha? Sabi niya sa taas, sa 7 seal, nabigyan ng white robe ang Hudyo. Pagdating sa baba, sa 6 seal daw, binigyan ng white robe ang Hudyo. Yun pala, ang 7 seal, tumunog under ng 6 seal. Ay ang pinag-uusapan between the 6 and the 7 seal. Ang 6 seal, umabot na rin ang millennium. Ang millennium, ending ng 7 seal. May mystery pa bang natira? Wala. Wala na mystery natira. Kasi lahat ng mystery na-reveal na rin sa Hudyo just before the 7th is opened. Umabot kasi sa millennium ang chapter 7 ng Revelation. Ay, nako, sabi ko, praise the Lord. Diba? Okay. Ayan ang sabi sa iyo, Brother Daniel. Ay, iba kayo nung tayo ng pastor mo. Sa'yo may mystery ang 7 seal. Sa kanya wala. Kasi ending naman ng 7 seal ang pinag-uusapan. Sa ending ng 7 seal, millennium, wala nang mystery na iwan doon. Nahayag na lahat under ng 6 seal. Dahil ang trumpet, 7 trumpet na tinatawag na to prophet, sabi niya, dalawang angel sound their trumpet. Ay ang trumpet nila na sinound doon, galing din sa 7 seal. Okay. Kaya yung 7 seal, saka 6 seal, sabay lang na dumalo yan eh. Kaya nag-end ang 6 seal, Third World War. Nag-end ang 7 seal, millennium. Okay. Nangyari daw ang silence in heaven noong ang tinatawag na thunders uttered their voices. Ngayon, bakit nagkaroon ng silence in heaven for a space of half an hour? Bakit? Anong nangyari sa mga angel? Nahas. Bakit? Na-inspired yung mga angel, di ba? Tahimik sila. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Ano kaya yun? Anong pinaka-term mo doon, Brother Arnel? Na-inspired ba? Yung mga angel? Parang namangha. Oo, may term, mayroon yan. Eh sabi niya, ito, silence in heaven for a space, half an hour, and the 7 thunders uttered their voices. Kaya bumaba siya, inuttered na. Kaya sabi niya, ano yon? The coming of the Lord. At ang coming of the Lord, angel as a messenger, may sumalo na earthly angel. That's one thing that he hasn't revealed yet of how he will come and when he will come. It's a good thing that he doesn't know. Yung nangangaral na si Brother Branham ng 7 seal, hindi pa sinasabi ni Brother Branham na nangyari na doon sa Sunset Mountain. Ayaw niya pang sabihin. Mas mabuti hindi niya alam, baka bumaba din siya kasi sa bundok. Magmensahe-mensahero din siya kunyari doon na kung sino naman gagamitin niya at kakalabanin si Brother Branham. Kasi gaya-gaya lang yan eh. Okay. Kaninong thunders daw? Kay Jesus Christ ba? Kay Jesus Christ ba na thunders o sa Diyos? Tatlo na eh. Kanina sa anghel. Tapos sa Diyos. Ngayon na naman kay Jesus Christ. Tatlo na. Okay. Nagpasa natin to. Yung tinatawag na angel. Then there is a supernatural angel comes down from the Lord. A messenger like Gabriel, Michael, Wormwood, and so forth. Their names. May mga angel palang ganon. Okay. Dito, itutuloy natin tong isang quotation na dito na rin ako magtatapos. Dalawa, may isa pa sa baba. He is the one who opened the seals. He is those seals for the whole word of God is Christ. Nabasa ko yun kanina, pero itong sa baba, hindi ko binasa. Dito sa baba, mas maganda ito. And the very 7 angels which represented the 7 church ages all completed, and we would even see it, and could not even see it. Hindi natin nakita ito. Kasi dati, walang nakakaalam eh. Pinangaralan ni Brother Branham, kaya dati, walang nakakaalam. They took the picture, yun na talaga, mystery crowd, not us. And there, he is, siya daw, standing there, nakatayo, doon.
Supreme Judge. Saan siya kaya nakatayo? And there he is. Doon daw. Siya, nandoon. Saan kaya siya? Doon. And there he is. Siya yun. Standing there, nakatayo doon. Supreme Judge, showing that he is Alpha and Omega, the beginning at the end. What identification, quickening power did that to us? Saan kayo nakatayo? Oh. Supreme Judge, di ba yung Revelation 8:1, ganun din? Parehong statement. Saan siya kaya nakatayo? Ano kaya kung sabihin kung it is the rising of the sun? Saan ba sumikat ang araw? Di ba sa Sunset Mountain? Sumisikat na ang araw sa Sunset Mountain. Okay. Angel. Kaya mo yung pinag-uusapan dito, si Elohim mo. Dito na ako magtatapos. Now, someone asked me. Ngayon, mayroong isa na nagtanong sa akin. Sabi niya, Brother Branham, you don't believe that was God? Na yan ay, hindi ka ba naniniwala na yan ay Diyos? I said, it was God. Sino pa kaya pinag-usapan dyan na sinabi ni Brother Branham na yan ay Diyos? Ngayon makinig. Abraham called him capital Lord. Yung angel na nagbisita kay Abraham. Yun ang sinasabi niyang Diyos, sabi ni Brother Branham. Naniwala ka ba? Hindi ka ba naniniwala na yun ay Diyos? Sabi ni Brother Branham, yun ay Diyos dahil, tingnan mo si Abraham, tinawag niya na Lord. Big letter L-O-R-D. And any scholar knows the capital Lord is Elohim. Lahat ng mga scholar, nalalaman ninyo na ang capital Lord ay si Elohim, kung saan ang Diyos. Sinabi niya, well, how would be ever? He said, God eating? I said, sure. Paano nangyari yan? Sabi niya, Diyos kumain? Sabi ni Brother, oh, sure. I said, God just reached over and got a handful of cosmic light, and what more, he had to get together and some petroleum and cosmic light and some calcium and potash and said, pumake up pala siya ng tinatawag na 16 elements at pumasok doon ang Diyos sa 16 elements at tinawag siyang angel, nangaral na kasama ng dalawa pa. At sabi ni Abraham, Lord, hindi naman sinabing Lords. Isa lang, pero tatlo. Pero sabi niya, Lord, hindi sinabing Lords. Ilang angel? Ay, 7, Pastor Boy. Tapos sabihin mo si Christ, bakit 7? Kasi Abraham nga 3, hindi niya rin sinabing Lords eh. Mga anghel, sabi niya, Lord, isa lang. Kaya sabi niya rito, kasi mali ang Godhead ni Lot. Kasi ang tawag ni Lot sa dalawang anghel, Lords. Kay Abraham 3, sabi niya Lord. Tama ang Godhead ni Abraham. Ang Godhead ni Lot, mali. Okay. Tingnan natin. Nung pumika pala siya ng tinatawag na 16 elements at nag-step ang Diyos doon, kumain siya kasama ni Abraham, we step in that. Gabriel, we step in that. Michael, and step into it himself. Kaya, yun pala. Pwedeng tawaging, sabi nila, yung 7 angels, yung pang-7, si Gabriel, ay si Michael. Kung sino-sinong sabi, pwede ko namang tawaging Gabriel, pwede ko rin tawaging Michael. Pero, si Christ pa rin yan, Diyos pa rin yan, nag-step into that angel. Kaya siguro, hanggang dito na lang. Next na naman. Kaya magtataka kayo kung sino yung tinatawag na 7th angel, 7 angels. Kung akong tatanungin, yung 7th angel, notable angel, yun ang full manifestation ni Christ. Bakit? Unang silyo, bahagi lang na manifestation. Pangalawang silyo, bahagi lang na manifestation. Pero nung naubos ang 7 silyo, full manifestation na ni Christ yan. I hope nakita niyo yung oras, how He will come and when He will come. Nakunik natin yung how He will come ng rapture. Pag tinanong kayo, how He will come? Rapture? Rapture ba o 8-1? Oh. 8-1. Kung gusto niyo ng rapture, alam din naman natin eh. Shout, boys, and drop. Ang linaw sinabi ng propeta, paano siya darating? Shout, boys, and drop. Kung 8-1, paano siya darating? Ang propeta, ihanda niya muna para saluin ang kanyang mensahe doon. Saan? When? Yung how at when, halos pagkasabay. When? February 28, 1963. Saan? May where pa nga sa atin eh. How? When? And where? Ubus.
How? When? February 20. Where? Sunset Mountain. Tayo tumayo. Na magandang awit. Give thanks na lang. Para may bigay ko sa inyo, bahala kayo magpaawit.